Are you ready for the word? I can't hear you. Hindi ako narinig. Are you ready for the word? Sige, so let's all stand up, tayo lahat, and let us welcome our lead pastor, Pastor Herbie Castillo. Amen. Pwede po ba sabihin natin sa inyong katabi, kanan, kaliwa, masaya akong nandito ka. Amen, amen. Sige po, you may all be seated. One more time, palakpakan natin si Lord. I know it's Mother's Day today, kaya po sobra, lahat ng mga nanay na nandito ngayon, you have no idea how blessed this generation for having you. Maraming tao actually ang nagdi-desire na maging nanay. But alam nyo, ang pagiging nanay, hindi lang naman yung nagluwal ka eh. Hindi lang naman yung nagluwal ka. But actually, it came first from your heart. Yung iba, galing sa sinapupunan, yung iba galing sa sinapupuso. Some people really came from their hearts. They decided to, minsan may mga tao na walang choice sila, nabuntis nang hindi inaasahan, kaya naging nanay. Pero may mga tao, pipiliin talagang maging nanay para sa mga tao, sa mga bata. Kumbaga, magpapakananay talaga. But before we go into the message, gusto ko lang mag-report sa inyo because you deserve to know. Yesterday, it was a good time dahil yung Gising Kabataan Conference, libu-libong kabataan po ang umaten sa Cuneta Astrodome from different churches. And isa ang inyong pastor sa speaker. And what we did po kahapon sa Cuneta Astrodome, sa Gising Kabataan, hindi natin challenge yung mga young people into another, yung mabless sila sa conference, hindi natin sila challenge yung magkaroon sila ng mga panibagong gagawin na naman para sa Panginoon, para sa church. Isa lang, what we did, challenge natin sila kung paano matuto pang magmahal ng magmahal. Para ba ang ending ng conference, paramihan tayo ng mamahalin. Hindi palakihan ng church, hindi pasipagan sa Bible study, hindi paramihan ng alam, but at the end of the day, we shake the core of the young people na mas maging loving. Kasi at the end of the day, yun ang pinaka-importante. Taas nga kamay ng mga mag-asawa, o may asawa. Alam nyo, mga pinaka-the best na magagawa nyo, labing-labing na lang. Kaysa away-away kayo lagi. Start to fall more in love. Mag-fall kayo more sa pag-ibig. I know you have dreams. I know you're hoping for something. I know meron kayong mga bagay na pinapangarap sa buhay nyo. Pero alam nyo, mas lagi kayong magmahal ng magmahal. At pag nagmahal kayo, sobrahan nyo ha. Para pag wala na yung sobra, love pa rin ang matitira. And that's what we did to the young people yesterday. And I think, imagine thousands of young people pero pin drop. Habang nagsasalita ang pastor ninyo, pin drop, talagang tahimik na tahimik silang nakikinig. And at the end of the day, we all cried to the Lord. Nagpakarga na parang mga bata kay Daddy God. Because we want more love from Him. Minsan pinagmamalaki natin, alam nyo kung ano, yung pag-ibig natin sa Diyos. But you know what's more important? Yung ma-realize natin, yung pag-ibig niya is more powerful than our love for Him. Mas ipagmalaki natin na mahal tayo ng Diyos kaysa mahal nyo ang Diyos. Para kaya tayo nagpo-fall in love more and more to God kasi when you realize na we are actually the one receiving first. Siya naman talaga yung unang nagmahal sa atin eh. Kaya tayo umibig sa Kanya. Siya yung naghanap sa atin, hindi tayong humanap sa Kanya. Siya yung nagbigay ng buhay, sa totoo lang hindi tayong nagbigay sa Kanya. Siya yung nagsakripisyo, hindi tayo. Siya yung pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. But religion tried to turn it around ng pabaligtad. Kaya tuloy napunta ang boasting into their own thing. Instead of God, instead of Him first, response lang tayo. Tumugon lang tayo. Amen? So everything we do, every Sunday, every day sa buhay natin, ito yung tugon natin, response natin sa ginagawang kabaitan, pagmamahal, at generosity sa atin ng Panginoon. Response lang natin ito. Kaya walang magyayabang, walang magmamalaki, walang magsusungit, walang magyayabang na para bang ako ito. Kaya kami ganito ngayon, kaya nag-grow kasi ganito hindi. Everything happening to us
tapos gagawin natin sa Diyos at sa tao, it's just a response. Nag-I love you si Lord, I love you to tayo. Pag nag-I miss you si Lord, ano sagot? I miss you too, Lord. But it's not about you. It's all about Him. Para all glory, honor, and praise, laging going back to our Daddy God. Amen? Ang pag-uusapan natin ngayon, na-challenge ako, nung last kasi meron tayong Jesus Clinic, yung ating medical mission. And we have 1,400 plus people ang nagpa-check up, ang nabigyan ng vitamins, ng gamot, sa ating pong medical mission. Amen? It happened there in church. May libreng vitamins, libreng pagkain, tubig. And we make sure na na-take care, and then lahat sila po dumaan sa prayers, dumaan sa encouragement. Mga tao na na-bless natin. And we did not ask anything for these people. But, na patuloy lang na wag mag-give up sa buhay. Patuloy lang wag sumuko kahit may sakit. So it's all happening, because this is our response to God. Kaya nakakatuwa po, nung time na yon, we could do more. Pwede pa natin paabutin ng 2,000, 3,000 people, but kawawa naman yung mga doktor, yung mga tumicheck up. So we have to do it really. Kaya to all people na nag-volunteer sa ating medical mission or Jesus Clinic, pwede ho ba? Huwag kayong pumalakpak yung mga nag-volunteer. Yung mga hindi nag-volunteer, palakpakan nyo yung nag-volunteer. Maraming salamat sa inyong lahat. No, we could not really do all this thing without you. Sa mga naglalaan ng buhay, ng oras para sa kanila. And then, during medical mission, may nag-speak, my friend si Pari from New Creation Church. When he spoke, nagturo si Pari about Jonas and the big fish. And then, napansin ko, most of the pastors and preachers, they are focusing on Jonah. Pag nagpipreach sila. Sabi ko, maiba nga. Ang pag-usapan natin hindi tungkol kay Jonah, tungkol sa malaking isda. Lagi naman kasi, pag naisip mo si David, si Goliath, yung may isip mo eh. Pag naisip mo si Jonas, yung malaking isda that he was being swallowed by big fish. So, naisip ko, ngayong Mother's Day, what if i-connect natin yung mensahe natin dito sa malaking isda na ito? Are you ready for the word? Kasi lagi na lang yung Jonas eh. Imagine if you are that big fish. Pray ka ng pray na may makain ka. Asang-asa ka, nasa iyo na yung food eh. Yung ando na eh, nasa iyo na, kain mo na eh. Kumbaga parang, that's really for you, meant for you. And then suddenly, pinapaluwa sa iyo ng Diyos. Suddenly, binabawi sa iyo, kinukuha sa iyo, no, there's something more bigger than that. It's not about for you to eat that. It's not for you actually. Alam nyo, ngayon pa lang may mensahe na sa inyo. May mga bagay na akala mo kung makaangkin ka sa'yo, pero later on, God will give you a purpose and you will realize it's not meant for you. Talagang para yun sa iba, hindi para sa'yo. Minsan akala natin talagang sa atin na exactly what happened to this big fish. Thinking na talagang sa kanya na yun, wala na, nasa belly na nga niya eh. Let me read the verse. Jonah 1:17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah. And then Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Alam niyo yung 3 days and 3 nights na it's a picture of Jesus who will be under the ground for 3 days and 3 nights. Mapapasailalim daw si Jesus on his death, 3 araw, 3 gabi. So it's a picture of Jesus actually. Pero this time, not only a picture of Jesus, I want you to see this as a picture of love of a mother. And then suddenly the Lord commanded the fish, chapter 2 verse 10, the fish vomited Jonah onto dry land. Biglang niluwa ng fish si Jonah. That's why the title of our message, iniluwa para may mabuhay. Imagine, alam naman ng mga nanay how painful it's going to be. Kaya di ba may kasabihan sila, isang paa nasa hukay, kapag ka nanganganak ka daw, pag nagbubuntis ka, because you will never know if you can make it. Kahit na may mga cesarean, minsan hindi mo alam kung magiging cesarean ka o normal eh. Yung delivery mo eh, pag first baby mo eh. So talagang you are what? Hindi mo sure what will happen. But still, pinipili pa rin ng ibang mga nanay na maging ganon. Yung story ni Jonah, hindi lang tungkol sa malaking isda actually, but it's a story of mercy,
second chance, and purpose. Tungkol ito sa ano ba talaga yung purpose ng love? Ano talaga yung purpose ng mother? Ano talaga yung purpose ng sacrifices? Bakit may mga second chance? Bakit hindi na lang one time, big time, you learned it, if not, bahala ka sa buhay mo? Pero why God allowed even history to be repeated itself? Why God allowed actually things happen sa buhay natin paulit-ulit? Alam mo kung may isang termino na palagi ko naririnig sa mga tao, paulit-ulit na lang itong sitwasyong ito, nakakapagod na. Bakit nga ba ganon? Why? Because God is not the God of second chance. But all your chances is in God. Lahat talaga ng pagkakataon makapag-start uli, laging na kay God mo matatagpuan yan. So please don't quit on life. Don't quit on yourself. Sabi ko nga kahapon sa preaching, mapapagod kayong mahalin ng iba eh. Mapapagod ka rin mahalin ng sarili mo. Pero kailanman hindi mapapagod ang Diyos na mahalin tayo ng mahalin. Amen? At doon tayo kukuha ng hugot. Doon tayo kukuha ng pinanggagalingan natin ng lakas. Knowing that God loves us no matter what. Kaya unconditional, hindi emotional eh. Imagine nyo kung emotional ang Diyos. Buti na lang unconditional yung love niya for us. That's why God will always give us a second chance. Imagine, sa heart ni Jonas, he wants to go out, turn his back. Sa heart naman ng fish, he just want food. He just want for himself, para sa sarili niya. At alam niya, answered prayer because God is the one prepared him for it. Pinuwesto siya ng Lord kung saan idadrop si Jonah, pero ending, babawiin din pala sa kanya. Alam niyo, may mga ganung bagay eh. Kaya minsan sa kasal makikita niyo how mothers cried. Yung tears na yon, kasi pagkatapos mong palakihin, pagkatapos mong mahalin, pag-aralin, pakainin, ito pa rin ang kanyang mga pangarap, kukunin lang ng lalaking may bigote. Suddenly, biglang kukunin lang ng somebody. Tapos, ang mangyayari, sasaktan pa, lolokohin pa. And all these crazy things happening in a relationship. It's a powerful picture, itong fish na ito, ng isang mother. Pwede naman siyang kainin na. Pwede naman siyang tuluyan ng tapusin. Pero inilabas pa rin siya para may mabuhay. Alam niyo ba, narinig niyo ba yung salita ng mga nanay? Nung baby ka, pwede ko nang pisilin yung ilong mo para wag ka nang nabuhay. Tapos ngayong malaki na sinusuwag mo ako. Narinig na natin, nung baby ka, pwede na. Pwede na tayong talikuran, iwan, pero pinili pa rin ng mga nanay yun eh. Nilabas pa rin tayo, pinalaki pa rin tayo para may mabuhay. Doon natin makikita yung picture of the love of the Father. Dati akala ko sa Bible, lagi lang siyang lalaki, ang God. And then I started to dig more in the Bible, nakita ko, kinumpara ni God yung sarili niya sa nanay, katulad ng ina, na nagpapasuso, katulad ng may malabay na pakpak na inahin. Katulad, pinakita niya sa Bible, mismo, na nanay din pala ang God. Para hindi siya magmukha lang siyang parang masculine, para lang sa lalaki ang Bible o ang God. Hindi o. Pinakita niya, pinadama niya sa atin, yung feeling ng isang nanay, nasa kanya din. Maraming nanay, sa totoo lang, isusubo na lang yung pagkain para sa sarili, ibibigay pa sa anak. Maraming mga nanay, may mga pangarap na isasantabi para sa anak. Maraming mga nanay, minsan kahit masakit nang makisama sa anak o sa asawa, titiisin na lang para sa anak. Maraming mga nanay, sa totoo lang, gagawin ang lahat. Gagastos, mapapahiya, masasaktan, haharapin minsan yung mga panganib, lalaan ng buhay para sa anak. Pero, sabay-sabay na sabihin nyo nga, pero, huwag din kayo assuming na lahat ng nanay ganon. May mga nanay na, ano yung ginagawa? O yung anak mo, nasa kasaan ng pisong, sandali lang, bibinggo na ako sa ene. May mga ganon din. Na mga nanay na nandun sa sugalan. Mga nanay na habang yung anak niya, pakalat-kalat siya, party dito, party doon, toma dito, toma doon. May ganon din naman. Alam ko yung para lahat kayo makarelate. Kung hindi kayo makarelate that you are this mother that I'm talking about, baka hindi sa iyo ang message na ito. So baka ang kailangan, especially to those who are watching, if you cannot relate yourself into a mother like sacrificing, loving, ganito, pero not perfect, baka mamaya, hindi para sa iyo ito. Para sa ibang nanay na kakilala mo, so that you can congratulate them, at ikaw, magbago, bumait, maging katulad ng nanay na pag-uusapan natin ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sana tayo yan.
Maraming mga nanay, magulang, actually, sa totoo lang, pagod na. Pagod na. Minsan unfair, yung tatay uuwi pagkatapos magtrabaho, tapos magpapahinga na. Pero yung nanay na may mga trabaho, uuwi, pag-uwi, mag-aalaga pa. Ang hirap kaya mag-alaga ng bata. Mga nanay na kinaunselan ko na PH, kaka-stress po yung mga anak ko. PH, di ko na po alam kung ano gagawin. Tapos may mga lola na mga nanay din. Gustong-gusto ng mga lola na nanay na manood ng sine, pero dahil uuwi yung anak, sasabihin, sige na, ako na mag-aalaga sa mga apo ko, manood na kayo ng sine. And all these sacrifices, maraming tao, kulang na nga itong mga nanay na ito, pamilyang ito, kulang na, pero you know what, anong gagawin nila? Magbibigay pa din. Walang-wala na nga, hahanap pa doon sa mga tinatago nilang mga savings at ipon, ibibigay pa rin. Marunong pa rin magsakripisyo para sa iba. Alam nyo, na-realize ko, ang tunay na pagmamahal, marunong magbigay kahit siya mismo na yung nauubusan. And I have seen that to many people. Na minsan talagang nauubusan na ng pera, halos mawalan na. Pero gagawin, alam nyo kano, ibibigay pa din. Minsan may mga nanay tayong hinusgahan natin. Why? Nanay naman masyado mong kinukonsinti ang anak mo na yan Nakulong na, nag-addict na, pagkatapos pupuntahin pa rin, tutubusin pa rin, mag-iipon ng pampiyansa. Minsan di na maintindihan ng iba. Kakausapin pa rin, bakit mo kinukonsinti yan? Di mo alam, nanay, ninanakawan ka na yan. Pero alam nyo, di mo maintindihan, di ma-express tong nanay. Why? Kasi nanay yan. Minsan, napagtatalunan ng magkapatid, bakit kinakampihan mo yan, nanay? Maling-mali na yan. Kasi nga, nanay yan. Something na, a picture of God's love into humanity na nilagay ng Panginoon. Hindi rin kayo minsan maintindihan yung sarili nyo, pero si Lord, God yan Ganon niya tayo kamahal. May mga taong kahit nasa kanila na, ibibigay pa din sa iba. Makakamit kayo ng mga nanay, ang mga tao, na it's just already been for them, meant for them. Kanila na yun Alam nyo gagawin? Magpapaubaya. Sila na'y nasaktan, pero sila pa'y magsusorry. Sila na'y nalulugi, pero sila pa'y magsasabing, sige lang. Sila na'y mga tao talaga na niloko, sinaktan, pero sila pa rin mag-i-initiate para magkaayos. Sila na nga actually, kung minsan, yung mga bagay, mga tao na alam nyo yun, nahihirapan na nga sila pero parang hindi sila nahihirapan Yung ibang tao, hindi alam na naghihirap ka na pero they're still thinking of other people. Yung isda, may karapatan ng kainin si Jonah. Pero niluwa pa rin niya. Why? Para lang may mabuhay. Ginawa pa rin niyang i-release para lang for a purpose. Para lang something may ma-accomplish. Alam nyo, may mga taon ng buhay nyo, moments sa life ninyo. Kung babalikan nyo lang, dapat may mga tao, bagay sa buhay nyo na dapat kinuha mo na Pero you let it go. Why? For the sake of other people. Minsan, not for the sake of other people, but for the sake of the call. Sometimes, for the sake of friendship. Minsan, for the sake of health. Why? May mga ganun talagang moment na kahit para sa'yo na, iisipin mo yung iba. Ganun yung picture ng nanay Minsan, gutom din siya, pero papakain pa rin sa iba. Pagod din siya, pero papayagan niya magpahinga pa rin yung iba. Hindi niya pa rin isipin yung sarili niya. At alam niyo ba, may mga pangarap din ng mga nanay. Pero minsan, dahil nga nabuntis na lang, di na tuloy makapalit sa pag-aaral para tapusin. May mga pangarap din sila nung una. Na minsan, kailangan may alagaan Kaya na, I remember one time, may isang lalaki na been mistreated or maltreated sobra ng kanyang nanay. Hindi ito stepmother, his own mother. Sobra siya. When he was teenager, pinalayas siya. Actually, mas pinili ibang tao, nasaktan siya ng sobra. Pero dumating sa point na nakapagtrabaho siya, kumita ng maganda, umangat ang buhay. Pero nung malaman niya yung nanay niya na naratay sa banig ng karamdaman, because he loves God and people, he decided na mag-resign for a while sa work. Kung saan maganda na yung trabaho. And then inalagaan niya yung nanay niya. Na alam niya habang binibigyan niya ng kalinga at care, sasaktan siya sa kalooban niya. Why? It kept flashing back. It keep on reminding him ng mga things na nangyari from the past nung bata pa siya. Pero alam niyo, dahil alam niya kung ano yung tama, Christians Pero hindi dahil Christian kaya niya ginagawa yun
Maraming tao, hindi naman Christians, pero mas better, mas mabait pa sa Christians eh. Pero kailangan ko lang sabihin nyo kasi yun ang totoo. Pero hindi yun ang requirements na maging Christian para maging mabait. But because he loved God and people, he continues serving this, yung kanyang nanay. Nagmahal ng nagmahal. Serve ng serve. Hanggang sa one time, nakita niya, sinilip niya sa kwarto yung nanay niya, umiiyak. Umiiyak. Alam mo kung bakit umiiyak? Kasi ayaw nang tanggapin ng nanay niya lahat ng bagay na binibigay niya. And then there was one time, nakita niya yung nanay niya, umiiyak at nagdadasal. Alam niyo kung ano ang dasal? A prayer for him. Pinagdadasal siya ng nanay niya. At nung mag-usap sila, sabi ng nanay niya, hindi ko na kaya, anak, na matanggap yung binibigay mo. Kung iniisip mo na nakalimutan ko lahat ng mga pagmamaltrato ko sa iyo na ginawa noong bata ka, it's still here. And it kills me. It's still here. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ang sinukli mo, pagmamahal pa din. Kinikare mo pa rin ako, kinakalinga mo pa rin ako. Kaya pinagdasal kita. Napatawarin ako ng Panginoon at habain ang buhay mo. Hindi lang maganda yung storya kasi at the end of the day, namatay din yung nanay niya. But God gives us a time to redeem relationship. A time to redeem yung mga moment na na-miss ng iba namin. So kapag dumadaan kayo sa redemptions, dumadaan kayo where you can have the time to redeem everything, relationship, people, huwag nyo nang patagalin. Take the initiative, forgive, and ask for forgiveness. Fix it. Kahit minsan, it killing you. Swallow your pride. Hingi kayo ng tawad. I-fix natin. Sabihin natin sa kanila, time is very short. Baka mauna ka o ako. Ayusin na kagad natin. But you will see, minsan, nanay hindi expressive. Pero it's there inside. Kayo rin naman minsan di rin kayo expressive. Minsan di rin natin masabi sa kanila na mahal natin sila. Diretso. Alam niyo ba ako, ang magmula noon, ang tawag ko sa nanay ko, ate. Ate Beth. Nagkaroon parang nakakayang tawagin siya ng nanay o mudra o Mother Nature. Hindi ko alam kung paano siya tatawagin. Nagkaroon kami, alam niyo ba noon, hiyang-hiya kaming magbatian ng happy birthday. Nahihiya ako na sabihin sa kanyang I love you. Pag nag-I love you, sabi takbo eh. There's something na inside. Pero hindi na ngayon, of course. Kahit sa chat, sinasabihan namin siya ng I love you. Why? Because I realize you don't have all the time in the world. Alam mo yung kanta ni Diana Rose? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Ito yung matatandain nandito. Do you know where you're going to? Why? Do you like the things that life is showing you? Where are you going? Why? Because we will never pass this way again. Kaya kung masasabi nyo yung mga kailangan nyong sabihin sa mga magulang nyo, hindi lang sa nanay, say it. Sabihin nyo na. Hindi yung pagkapatay na, hindi mo nabigyan ng bulaklak mamaya pag uwi nyo. Pagpatay na, bibigyan ng bulaklak, corona nga lang. Ang mga nanay, alam nyo, inuuna ang anak. Hindi bumibili ng para sa sarili para may baon ng anak. Hindi kumakain ng mga sapat, masarap na pagkain para may pang-uwi sa anak. Minsan, hindi nagpapahinga para makapagtrabaho, para may maibigay lang, ma-make sure na yung mga anak niya maganda. Alam nyo, may nakita kong mga nanay, nakakainin, may masarap na part, iuwi niya yung masarap na part, kakainin lang yung hindi masarap para ibibigay niya sa mga anak niya. Minsan may bibili niya na damit na usong-uso pero hindi niya bibilin kasi yung bibili niya laruan at saka damit ng anak niya. Minsan may makikitang sarili na susuot niya, ang bibili na lang, diaper na lang to. At saka panggatas na lang. Ang nanay kasi, portion ng heart ng God na kayang isakripisyo ang comfort niya para sa future ng anak niya. It's a picture of the heart of God inside of a mother. Isaiah chapter 49 verse 15, can a mother forget the baby at her breast? Ginawa nga yung kanta eh. Ewan ko bakit sa patay ginagamit eh. Malilimutan ba? Pag kinakanta yung karo ng patay na isa, doon laging tinutugtog eh. Sige, tuloy mo lang music. Dapat may sisigaw ah.
ako iniwan! Sumama ka. Naging kanta yan, di ba? Malilimutan ba ng ina yung kanyang anak na kanyang tangan? Hindi daw. Tapos sabi niya, nakaukit. Alam niyo ba, it's a verse. Basahin niyo Isaiah 49. It's a verse in the Bible. Na nakaukit ang kanyang pangalan sa aking mga kamay. Guess what? I want to tell you, your name is engraved into the palms of our Daddy God. Your name. Ganon katindi yung pangalan ng bawat isa sa inyo. Alam niyo, minsan ang tunay na pag-ibig, hindi laging nakikita. Magandang ine-express, pero minsan ang love, hindi ine-express eh. Alam niyo kung ano? Ini-impress. Minsan, di mo maipaliwanag, di mo ma-express siya loudly, pero di mo nararamdaman, mahal na mahal ka ng iba. How? Paano, pastor? Di natin alam yung nangyayari sa tiyan ng isda habang nandun si Jonah. Why? Kasi tahimik, madilim, hindi nakikita. It was there. You have no idea what is happening. Alam niyo bang gantong-ganto rin nangyayari? Na sacrifices ng maraming ina at ng mga mabubuting tao. Hindi nyo alam yung mga puyat. Hindi nyo alam yung mga luha, mga pagod, at yung mga silent prayers and sacrifices ng mga tao. Hindi nyo alam, umiiyak sila sa gabi. Hindi nyo alam, may mga tao na ayaw ng mabuhay. Kanina sa first service, may isang nanay na nandito. Bagong-bago lang sa church, sa second row. Habang nagpipreach ako, iyak siya ng iyak. Without me having an idea, ba't kaya siya iyak ng iyak? And then nalaman ko, nag-share siya kay Pastor Jade. Why? Nung magkaroon ng medical mission, that is where she realized na meron siyang enlargement of the heart. That is where she realized na she's fighting for life. Kaya pala, lagi siyang hinihimatay. Tapos ang problema, single mother siya. Meron siyang 2 anak. Ang iniiyak niya, hindi yun dahil may sakit siya sa puso. Ang iniiyak niya, yung pag namatay siya, paano yung 2 niyang anak? Ang iniiyak niya, ang liliit pa ng mga anak ko. Paano gagawin ko doon? Wala akong asawa. Sino magte-take care doon sa mga anak ko? Imagine the heart of a mother. Marami sa inyo, gano'n, di ba? Ang iniisip nyo, hindi naman sarili nyo, yung mga anak ninyo eh. Minsan ang iniisip nyo, paano na pag wala ako, yung mga anak ko, magkakagalit-galit pa, hindi pa magbabati-bati. Paano na pag wala ako, sino na magkukos ng reunion? Paano na pag wala ako? Sino yung magkukonect? Sino yung magmamalasakit sa kanila? Dinadrop yun ng heart ni God into the heart of the mother. Why? So that He can still connect the family. Kaya minsan maintindihan nyo kapag yung mga nanay nyo, pabebe at pababy. Why? Ba't sila nagpapababy ng gano'n, nagpapababy ng gano'n? Kasi nga, what they want is what? For you to be taken care, the whole family. Minsan, naggagalit-galit yan, nasa sermon, di ka pinapayagan sa pag-alis mo, pag-uwi mo ng gabi, nasusungitan ka na, nahihigpitan ka, para bang controlling, but the real truth behind this, tahimik ng pagmamahal. Hindi ma-express, hindi masabi. Pero it's there on the inside of them. May mga nanay na umiiyak mag-isa habang tulog ang mga anak nila. Nakakita ako ng mga nanay na talagang kinikimkim sa dibdib na masikip. Yung mga iyak. May mga nanay nga na hindi ipapahalata sa inyo na umiiyak na sila. Hindi nyo malalaman kung di mo sila tatanungin eh. But they've been crying all those nights, sleepless night kung minsan. May mga magulang, kinakaya ang pressure para lang may mabigay. May mga tao, sa totoo lang, nagbibigay ng opportunity kahit siya mismo para sa kanya dapat yun. Tumutulong, nagsasakripisyo ng walang kapalit. And all this, it's a portion of His love to the mothers. I realize some of the greatest sacrifices happen silently. Yung mga matitinding sacrifices ng mga tao, alam nyo kung saan nangyayari? Hindi sa pinangangalandakan o pinagsisigawan mo. Nangyayari lahat, alam nyo kung saan? Silently. Without you getting an idea, nagsasacrifice na pala sila. Nasasaktan na pala sila. Bakit? Kasi God is love. At ito yung love. 1 Corinthians 13:7.
Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Yung pipiliin na paniwalaan na lang isang bagay kahit di nakapani-paniwala, tatawanan yung mga corny mong joke. Why? Because that's how much she loves you. Minsan, titiisin kahit mabigat na. Ang hirap-hirap na because love bears all things. Pabigat ka na, pasaway ka na, pero wala siyang magawa kundi mahalin at tanggapin, patawarin at unawain tayo. Umaasa na magbabago ang lahat. Umaasa na mati-change ang situation. Why? Because love hopes all things. Tinitiis. Lahat kinakaya ang lahat. Because love endures all things. Ito yung portion ng love ni God in every mother. May mga tao, pinipiling ilabas ang blessing para iba ang magbenepisyo. Katulad ng isda, mas pinili niyang iluwa, mas pinili niyang ilabas na lang, mas tinanggap niya na wala na. Yung dating meron ako, tanggap ko na wala na ngayon. Why? For the sake of others. Yung dating entitled ka, pinipili mong wala na ngayon for the sake of others. Yung dating meron ka ng meron, pero wala na ngayon for the sake of others. Pero wala kang choice kundi mag-move on. Kundi magpatuloy. And the fish released Jonah for the purpose to continue. Ang ginawa ng isda, niluwa si Jonah for the purpose to continue. Minsan alam nyo, iluluwa mo talaga. Yung bagay na pinangatawanan mo dati, yung bagay na sinabi mo, kung minsan alam mo kano, iluluwa mo, sasabihin mo, okay, I know I have said it, but I was wrong. Minsan dadating sa time, sa moment ng life ninyo, bilang nanay at bilang tao, kahit nasa iyo na, para lang sa purpose, ibibigay mo. May mga tao rin na ganito na imbis sila ang makinabang, bibigay pa sa iba. Pinapasa nila yung blessing na dapat para sa kanila, ibibigay pa sa iba. Yung bang ibibigay yung the best para sa pagkain ng anak, ipapagamit ang mga bagong gamit para sa anak, uunahin ang tuition kaysa sariling needs, uunahin yung damit, diaper, gatas, uunahin minsan yung emotion na nararamdaman. May mga nanay, alam nyo kano, sasabihin doon sa tatay, huwag mo nang pagalitan. Tapos yung tatay at nanay mag-aaway. Para lang huwag kumprontahin yung anak. Minsan yung nanay ang sasalo ng lahat. Sige na, ako na bahala sa tatay mo. Mali yun. Pero minsan ganun nangyayari. Why? Because that's how much God loves us and He put that into the hearts of the mother. Ang puso ng magulang, madalas inuuna ang kinabukasan ng anak kaysa sarili niyang kaginhawahan. Ano lahat ng ito? Spirit of sacrifice. This is actually the attitude of sacrifices. Ito yon. Ito yung spirit of sacrifice. Ito yung ginawa actually ni Jesus sa kanyang mga kaibigan. John 15:13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Binigay ni Lord yung kanyang buhay. Yung tawagan lang tayong kaibigan, grabe na. Pero binigay niya pa yung kanyang buhay. Alam niyo, ang mga sakripisyo ng ina ay hindi sinasayang ng Diyos. Hindi lang ang ina, ang sacrifices ninyong lahat, hindi niyo alam, worth it. Worth it. Kung kayo sa palagay niyo yung nalulugi, okay lang, wag lang yung nalulugi ang iba dahil sa'yo. Kung sa palagay ninyo, yung mga moment ng life nyo, natatalo kayo, nananalo ang iba, okay na yon. Nasasaktan kayo, wag lang kayong makapanakit. Nagtitiis kayo, wag lang kayo ang pinagtitiisan. At the end of the day, to those who's the one who gave, who sacrifices, who released their things, na pwedeng may karapatan sila. May mga tao, alam nyo, nilunok talaga sobra yung pride para lang makapag-move on na sa buhay. And that's are the kind of thing the Lord will never ever put in vain. Hindi babaliwalain ng Panginoon lahat ng mga sacrifices na yan. Lahat ng effort, lahat ng pagmamahal, lahat ng service. Kung ang love walang service is just another religion with scriptures. Kung ang pagmamahal natin hindi naman nakikita, nararamdaman ng iba, that's going to be another fanaticism lang.
Maaaring di nakikita ng tao lahat ng ginagawa natin, lalo nung mga nanay. Maaaring di kayo na-appreciate ng inyong asawa at ng inyong mga anak. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat iyan, kitang-kita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Every sacrifice, every fear, every tear, every prayer, every sleepless night, all of that, God sees it. Nakikita yan lahat ni Lord. So please don't give up on life. Don't give up on your children. And don't give up on yourself. Okay, susuko. Dahil kitang-kita ni Lord lahat ng mga sacrifices na yan. At laging may reward ang Diyos para sa mga pusong marunong magmahal at marunong magsakripisyo. Kailan? In this life and especially the life in eternity. Mas mahaba yon. Mas mahaba yung buhay sa eternity. Hebrews 6:10. God is not unjust. He will not forget your work. And all the labor of love. Lahat ng ginawa nating pagsasakripisyo, pagmamahal, hindi po yan makakalimutan ng ating Daddy God. Amen? Hindi makakalimutan yan ng Diyos. Pastor, hirap na ako. Don't worry. God sees that. Alam ko, nahihirapan kayo, natatakot, nag-worry, nag-aalala. Pero nakikita yan lahat ng Lord. Ang sakripisyo ng isang ina, maaaring di masukat ng pera. Maaaring di matapatan ng bulaklak. Maaaring di ka mabigyan ng kung ano man na ina-expect mo, tsokolate, nakikita mo, mga bate, mga posting. Sa social media, especially right now. Maaaring di karaming ganong mga taong babati sa iyo, katulad ng pagbati ng iba. But one thing for sure, yung isang audience natin sa langit at sa puso natin, sapat na yon para sabihin sa iyong Happy Mother's Day. Amen? Hindi lang mga nanay, pati po yung mga tao, mga magiging nanay, tatay, mga anak, this message shall not only for mothers. May mga tao rin, mentors, pastors, grandparents, siblings, friends, na nagsasakripisyo rin para sa iba. Mga tao na naglalaan din ng kanilang mga effort, time, money, pride para sa iba. Mga taong inuuna, naiangat ang iba kahit bumabagsak na siya. Mga tao na nagbibigay ng pagkakataon kahit siya na lang yung nawawalan. Mga taong nag-a-adjust kahit di niya na maintindihan. At mga taong nagtitiis kahit masakit na. Kahit sila mismo nauubos na, pero hindi iniisip ng sarili, bigay pa rin ng bigay ng bigay. The Lord will gonna bless you more in this life and up to the next life. Huwag lang kayong sumuko. Some people became a blessing. Why? Because they choose to give instead to keep. Alam nyo, kaya na tayo nagiging blessing minsan, pinipili na lang kasi nating magbigay kaysa kuhanin natin. At doon tayo nagiging mas malaking blessing. Let me close in this. Si Jonah, nung niluwa ng isda para mabuhay at para matupad yung purpose, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, iniluwa kayo ng inyong mga ina para mabuhay at para matupad ang inyong purpose. Para sa mga nanay pong nandito, I want you to listen to this song. Worship team, will you please come up? Ano hinihintay nyo? Pasko? Sa December pa yon. Look at this. Marami pong nanay tulad nung kanina, hindi mag-e-express, hindi magsasabing pagod na. Pero you can sense it. Kaya yung mga anak naman na nandito, yung mga tatay na nandito, find some time. Take some time. I-bless nyo naman yung inyong mga nanay. Honor your mother. Appreciate their sacrifices. Recognize their silent love. Sa mga babae na nag-pray na magkaroon ng anak, nag-iisip na magkaroon ng anak, look at me. Yung isipin nyo pa lang na magkaroon kayo ng anak, it's already a blessing to the Lord. Yung iniisip nyo pa lang na magkaroon kayo ng anak, natutuwa na ang Diyos. If you will not have it in this life, don't worry. God will going to give you people around you para i-take care nyo, katulad ng isang ina. Marami sa inyo magiging spiritual mother. Marami sa inyo magiging mentor. Marami sa inyo magkakaroon ng chance para maging nanay sa iba na hindi naka-experience
ng pagkananay ng iba. Marami naman sa inyo, lalo sa mga nakikinig ngayon, maring nanay ka na, alam mo yung iniintay lang ng mga anak mo o ng ibang tao, magpakananay ka. But to those who are tired, gusto kong sabihin sa inyo, set aside all of it for now. Kayo naman muna. Lahat ng nanay, sabihin nyo nga, ako naman muna. Listen to the words of this song. This is for all of you mothers out there. And will be interpreted by Rose Salamanca. The title of this song, Ako Naman Muna. Kada hakbang sa lupa'y para akong hinahalo at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala ng bukas. Parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan ba ito patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan uli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating gagandahan. Dahan-dahan. Huwag kayong mahiya, lahat ng nanay. Pwede bang tumayo yung mga nanay? Pasilayan, mga mothers, huwag tayong mahiya. Kalangitan, pagod ka na. Pero hindi kayo nag-iisa. Di ka nag-iisa. Kaya lalaban tayo. Kaya't lumaban ka. Pwede ba sabay-sabay tayo? At Sabihin nga po natin, ako naman muna. Ako naman muna. You have to think of yourself also. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. And then I want you to think of your mothers. Kung wala dito yung mga nanay nyo, isipin nyo yung mga nanay nyo. Parang nakurang na konsumisyon. Yung mga pagod nila, yung mga hirap nila, yung mga pagtitiis nila. Gulong-gulo ang isip, di alam saan lugar pag nagkamali. Grabe silang manghusga. Grabe silang manghusga. Bakit perpekto ba sila? Come on, huminga ng malalim. Huminga ka ng malalim at isipin ng mabuting mga desisyon ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Dahan-dahan nating simulan ang paghakbang. Habang nakatayo yung mga nanay, come on. Dahan-dahan We will pray for them. sa salamin. Tapos yung mga nanay nyo na wala dito, we're gonna pray for them also. To those who are watching, we will pray for all the mothers right now. Upang masilayan ang bayabang kalangitan. Pagod ka na. Pero hindi kayo nag-iisa. Pero di ka nag-isa. Come on, kaya lalaban! Kaya't lumaban ka. O sabay-sabay tayo. At sabihin, Lakasan natin. Ako naman muna. Ako naman muna. One more time, sabay-sabay tayo. Ako naman muna.
kanila. And this is gonna be for your mothers. Huwag papalamon sa lungkot, huwag Hallelujah. hahayaang malugmok ang puso mo sa iba, bato sa'yo na. Tandaan nyo to, yung mga nanay nyo. Father God, today, every head bowed and eyes closed, we lift up to you, Lord, all the mothers. Mothers that are here, mothers that are not here. All our mothers, mga nanay namin, we lift them up to you. Sa mga panahong pagod sila, sa mga panahong naisip nilang sumuko, sa mga panahong naisip nilang tama na, ayoko na, sa mga panahon na nag-isip sila, Lord, minsan na wag nang ituloy yung pagiging nanay. But here we are, together, Lord, asking for the strength, asking for your courage, for us, Lord, to be motivated to continue our purpose. To continue the purpose, Lord, of all the mothers in the world, in Tondo, in our church, and in every people, Lord, that are connected to us. Today, ang mga nanay, ama, na nandito, tinataas namin sila. Kung di namin sila kasama ngayon, Lord, we lift them up to you and we honor them. And we speak life to them, Lord. We honor them. Kung mga patay na yung mga magulang nyo, come on, it's time to honor other mothers or nanay na kilala ninyo ngayon. Lord, today we lift up to you yung mga nanay, ama. Strengthen them, encourage them, lift them up, Lord, in a time, Lord, kung saan they felt discouraged. Nag-aalala, nag-a-anxiety na nga yung iba. Yung iba, Lord, nagpo-problema na emotionally, pero yung iba nasasaktan pa physically. Yung iba, Lord, nawawalan pa ng pangkain araw-araw. So, Father, right now, we lift up to you all the mothers that are tired. Mothers, Lord, that are lost. But today, Lord, strengthen them. Encourage them. Bless them, Lord, with long life. Padama mo sa kanila na niyayakap mo sila. Padama mo sa kanila, Panginoon, that they are important, their role, Lord, as a mother, para ibigay yung purpose ng mga tao sa bundong ito. I thank God for my nanay. Come on, kayo naman. Pasalamatan niyo yung mga nanay ninyo. At kung nandito yung nanay niyo ngayon, lapitan niyo, sabihin niyo sa kanya, thank you po, nanay, thank you, mama. Patong natin yung kanang kamay, kaliwang kamay sa likod ng bawat isa. Come on, let us feel na hindi tayo nag-iisa. Let everybody feel. Sige, patong, sabay-sabay tayo, lahat tayo. Put your hand in someone's shoulders right now. Father God, encouragement, Lord. Father, we release, Lord, your love upon each one of us, Lord. We release, Lord, your life upon each one of us. We release your love, Lord, upon each one of us. And let this love, Lord, be felt. Let this love, Lord, heals. Let this love heals every brokenness, every woundedness, every hurts and pain. Let your love, Jesus, heals. Let your love, Lord, one more time, awaken, Lord, this love that been put into each one of us. Buhayin mo ang mga pag-ibig na ito na binuhos mo sa aming puso. Buhayin mo, Lord. Buhayin mo ito, Lord. Pagalingin mo ang bawat isang nandito ngayon. If they are emotionally hurt, pagalingin mo. If they are, Lord God, financially broken down, i-heal mo yung finances na yan. At kung meron man physical healing na kailangan, in every bodies that are here, let your love heals that physical body, Lord. We honor all the mothers right now. We appreciate them. We appreciate them. Dahan-dahan. Maskara. Dahan-dahang tanggalin ang maskara. Hayaang tumulo ang nagbabadyang mga luha. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan
mga taong ika'y pinapahalagahan o pagod ka na. Pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, Sabay-sabay tayo, come on! ako naman muna. Father God, to you, come on, taas natin kamay natin kay Lord. Daddy God, thank you po. Ako naman We give you the praise, muna. the glory, the honor, in the mighty name of your Son, Jesus. Everybody shout and say, Happy Mother's Day to all of you. Happy Mother's Day. God bless you.